Nagsimula ang kwentong ito sa isang tahimik na bayan sa Quezon, kung saan nakala ni Mara ay simple lang ang buhay niya. Ang bake shop na minana niya sa kanyang lola ang nagsilbing takbuhan niya sa lahat ng sakit ng nakaraan. Pero isang araw, may dumating na hindi lang magpapabilis ng tibok ng puso niya, kundi magpapaikot ng mundo niya sa paraang hindi niya inaasahan. Maaga pa lang, abala na si Mara sa pag-aayos ng display sa bake shop. Naamoy niya ang bagong lutong pandesal at vanilla frosting habang inaayos ang cake sa glass chiller. Okay, kaya ko to. Walang pwedeng sumira ng mood ko today. Kausap niya sa kanyang sarili. Mare, may balita ako. Ani Janie pagpasok at mukhang excited. Good morning din sa'yo, Jamie. Ano na namang chismis mo? May pogi raw na bagong lumipat sa tapat, parang mayaman. Mukhang boss type. Ay, no thanks. Wala akong oras sa mga heartbreaker. Defensive. Habang nagtatawanan sila, may pumasok na lalaki. Matangkad, maayos ang suot na polo at may matalim pero maamong mata. Parang may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Good morning po sir. Ano pong order ninyo? Ani ni Mara, napatingin at parang nahihiya. Good morning. Cake sana pang regalo. Sure po, anong design? Nag-a-adjust ng apron si Maya at medyo na-conscious. Surprise cake. Gusto ko simple, pero classy. Kagaya mo. Ani ni Alden na nakatitig sa kanya parang ini-scan ang mukha niya. Okay po. Nabigla si Mara sa compliment ni Alden pero pilit niyang pinanatili ang professional na mukha. Matapos kunin ang detalye ng order, pinaupo ni Mara si Alden para sa mas mahabang diskusyon. Sir, may gusto po ba kayong dedication sa cake? Para sa isang taong mahal ko. Seryoso ngunit malalim ang boses na ani Alden. Girlfriend po? Sana maging girlfriend. Parang may kakaibang lungkot sa mata niya. Ay, mukhang espesyal na tao yan ha. Oo, napaka-espesyal niya. Hindi alam ni Mara kung bakit parang may kuryente ang titig ni Alden sa kanya. Kinagabihan, kumakain sila ni Lolo Ben sa bahay na pag-usapan ang bagong customer. Kamusta ang benta mo, iha? Okay naman, Lolo. May bago akong client kanina. Mabait pero parang ang lungkot ng mata. Maging maingat ka, Mara. Yung mga mukhang mabait, minsan sila rin ang may tinatago. Nakatitig sa kanya ani ni Lolo Ben. Lolo, defensive ka na naman, sabi ni Mara na umirap habang natatawa. Hindi alam ni Mara na ang babala ni Lolo Ben ay may mabigat na dahilan. Kinabukasan, bumalik si Alden para kunin ang cake. Nakangiti siya pero may tensyon sa kilos niya. Miss Mara, pwede ba kitang imbitahan sa opening ng bagong cafe ko? Ha? Cafe? Akala ko business meeting lang ito. Nagugulat na sabi ni Mara. Gusto ko kasi makita kung paano ka gumawa ng cake. Gusto kong makuha ang services mo. Ganun ba? Well, why not? Hindi niya alam kung bakit parang hinihila siya ng sitwasyon papunta kay Alden. Parang may magnet sa mga mata nito. Dumating si Mara sa cafe opening. Maganda ang lugar, parang European style, punong-puno ng bulaklak at mga ilaw. Pero may kakaibang pakiramdam siya. Parang may nagmamasid. Grabe, sosyal dito. Baka magka-jowa ka na, Mari. Ani Jamie na dumating din at excited. Tumigil ka nga, sabi ni Mara na natatawa. Lumapit si Alden, masaya ang ngiti pero may halong tensyon sa mga mata. Mara, salamat at pumunta ka. No problem, ang ganda ng cafe mo .
This place is for people who want a second chance. Kagaya ko. Second chance? Mara, marami akong pagkakamali sa past ko. Pero gusto kong ayusin lahat. Nagtaka si Mara pero pinili niyang huwag munang magtanong. Habang nagkakape sila ni Alden, may biglang lumapit na lalaki. Matangkad, moreno, halatang matapang ang dating. Alden, kamusta ang negosyo? Ani ni Diego, nakangisi pero malamig ang tono. Hindi mo kailangan pumunta rito. Ani Alden na kinuyom ang kamao, galit ang mga mata. Sino siya? Girlfriend mo? Sinulyapan si Mara. Ani Mara na kinakabahan. She's not part of this. Sayang, maganda sana. Naramdaman ni Mara ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Pag-alis ni Diego, biglang naging tahimik si Alden. Napuyuko siya halatang may iniisip. Sino siya, Alden? Pinsan ko, pero mas masahol pa siya sa kaaway. Bakit? Mara, madami kang hindi alam sa akin. Pero please, huwag kang matakot. Ano ba talaga ang totoo? May mga taong gustong sirain ang buhay ko. At baka madamay ka. Natakot si Mara pero sa loob-loob niya gusto niyang intindihin si Alden. Makailang araw, patuloy ang paglapit ni Alden kay Mara. Pero isang gabi, pauwi na si Mara galing bakery. Napansin niyang may sumusunod sa kanya. Bakit parang may... Ani ni Mara na mabilis ang paglalakad at kabado. Mula sa dilim, may anino na lumapit. Miss Mara? Sino ka? Pakisabi kay Alden, hindi pa kami tapos. Napatakbo si Mara pauwi. Nanginginig ang mga tuhod habang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang sinabi ng lalaki. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Mara. Paulit-ulit niyang iniisip ang lalaking lumapit sa kanya nung gabi at ang mga salitang iniwan nito. Pakisabi kay Alden, hindi pa kami tapos. Parang dumilim ang mundo niya at kahit gusto niyang kalimutan, hindi niya maalis sa isip ang tanong. Sino ba talaga si Alden? Kinabukasan, pumasok si Jamie sa bakery. Bitbit niya ang kapeng binili mula sa tapat, pero halata sa mukha niya ang pag-aalala. Mare, anong nangyari sa'yo kagabi? Ang lungkot mo. May sumunod sa akin, Jamie. Parang binabantaan ako. Ha? Sino? Hindi ko alam ang pangalan, pero sinabi niya, pakisabi kay Alden, hindi pa kami tapos. Panggagaya ni Mara sa boses ng lalaki na nakausap niya kagabi. Oh my gosh, baka gangster yan. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, natatakot na ako. Pagkatapos ng shift sa bakery, naglakas loob si Mara na puntahan si Alden sa cafe niya. Kailangan niyang marinig ang paliwanag nito. Alden, kailangan nating mag-usap. Agad na lumapit si Alden na nag-aalala. Mara, ano yun? May lumapit sa akin kagabi. Binantaan ako. Sabi niya hindi pa kayo tapos. Sino siya? Napayuko si Alden at mukhang nahihirapan. Mara, please, ayokong madamay ka rito. Pero nadadamay na ako, ano pa talaga ang totoo? Tumingin si Alden sa mga mata ni Mara, parang pinipilit magpaliwanag pero may kinikimkim na takot. Mara, promise ko sa'yo, wala kang dapat ikatakot. Pero may kaysaysayan ako na hindi ko basta pwedeng ikwento. Ganun na lang? Paano ako? Paano kung mapahamak ako? Kung mahalaga ka sa akin, kaya kitang protektahan.
Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mara. Parang inuulit-ulit sa utak niya ang mga sinabi ni Alden. Pero, anong klaseng kasaysayan naman ang sinasabi niya? Kinabukasan, habang nag-aalmusal, kinausap siya ni Lolo Ben. Mara, apo, naririnig ko na ang mga bulungan tungkol kay Alden. Bulungan? Ano pong ibig sabihin, Lolo? Dati siyang sangkot sa mga illegal deals sa Maynila, pero sabi nila, gusto raw niyang magbago. Totoo ba yun? Hindi ko alam kung totoo lahat, iha. Pero tandaan mo, minsan ng mga taong gustong magbago, may mga kalaban pa rin. Nanlumo si Mara. Kaya pala ganun ang mga mata ni Alden. Mabigat at parang may mga sinasabi. Bandang hapon, abala si Mara sa pagde-decorate ng cake nang biglang may pumasok sa bakery. Si Diego, ang pinsan ni Alden. Mara, di ba? Ngingisi-ngisi at malimig ang tinging ani ni Diego. Ikaw, bakit ka nandito? Nag-check lang ako ng negosyo mo. Ang ganda. Sayang kung masisira. Sabay kindat at parang nananakot na ani ni Diego. Wala kang karapatang manggulo dito. Sabi mo yan. Pagalis ni Diego, nanginig ang tuhod ni Mara sa takot. Alam niyang hindi biro ang mga bantang binibitawan nito. Kinagabihan, biglang sumulpot si Alden sa bakery. Kita ang pagod at takot sa mukha niya. Mara, kamusta ka? Alden, ayoko na. Natatakot na ako. Lumapit si Alden at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Mara, please. Huwag mo akong iwan. Pero bakit ako nadadamay sa gulo mo? Dahil minahal kita. Napahinto si Mara kahit gusto niyang umatras. Ramdam niya ang sinseridad ni Alden. Nagkwento si Alden sa unang pagkakataon. Mara, bata pa ako. Sinanay ako ni Diego sa mga iligal na racket. Pero tumigil ako. Tumakas ako. Kasi gusto kong mabuhay ng maayos. Kaya bumalik ako dito sa probinsya. Bakit hindi mo sinabi agad? Kasi akala ko, hindi mo ako matatanggap. Alden, ang bigat nito. Alam ko. Kaya kahit anong mangyari, ayokong masaktan ka. Kinabukasan, sinamahan ni Jamie si Mara sa likod ng bakery para magplano. Mari, kung gusto mong makalayo, tutulungan kita. Hindi ko alam kung kaya kong iwan siya. Paano kung dumating ang panahon na pati buhay mo nasa peligro na? Siguro, kailangan kong magdesisyon. Nang gabi ding iyon, nagpadala ng bouquet si Alden kay Mara. Puting lilies, ang paborito niya. May note na nakalagay, I'm sorry for everything. I love you. Alden, ani Mara habang binabasa ang note na umiiyak. Mahal niya ang lalaki, pero mahal din niya ang sarili niya. Hindi niya alam kung alin ang pipiliin. Bago matapos ang gabi, nakatanggap si Mara ng isang text mula sa unknown number. Umalis ka kay Alden habang may oras pa, baka magsisi ka. Basa niya sa text ng mahina. Sino ka? Nanginginig ang kamay ni Mara habang pinatay ang cellphone. Hindi alam ni Mara kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Lalong bumibigat sa dibdib niya ang mga nangyayari. Mahal niya si Alden, pero hindi niya maitatanggi ang takot na unti-unting lumalamon sa kanya. At mas lalo siyang nabahala nang dumating ang text mula sa hindi kilalang numero. Umalis ka kay Alden habang may oras pa, baka magsisi ka. Kanino nang galing yun? Bakit parang mas maraming sikreto sa Alden sa kaya niyang tanggapin?
Kinabukasan, dumating si Jamie sa bakery dalang paborito nilang milk tea. Pero halata sa kanya ang pag-aalala. Mara, hindi ka na nakakatulog ha? Kita sa mukha mo. Mare, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Parang ang dami niyang tinatago. Pinaglalaban mo pa rin ba siya? Ewan ko. Mahal ko siya, Jamie. Pero paano kung ikapahamak ko na to? Ay, Mare, kung totoo ang pagmamahal niya, dapat niyang ayusin ang buhay niya. Hindi ikaw ang magsasakripisyo. Ani Jamie na hinawakan ang balikat ni Mara. Napayuko si Mara. Alam niyang may tama ang best friend niya, pero ang puso niya ayaw pang bumitaw. Kinahaponan, dumaan si Alden sa bakery. Wala itong suot na business attire, nakasimpleng puting shirt lamang siya. Parang lalong bumata ang itsura, pero kitang-kita ang pagod sa mata. Mara, please, kausapin mo ko. Ano pa ba, Alden? Parang hindi matatapos tong gulo. Mara, please, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang madamay ka. Gusto ko lang talaga magsimula ulit kasama ka. Ani Alden na lumuhod pa sa harap niya. Desperado. Paano kung may masama pang mangyari? Lalaban ako. Para sa atin. Napuluhod din si Mara at niyakap siya ng mahigpit. Hindi niya alam kung tama pa bang sumugal sa ganitong klase ng pag-ibig. Makalipas ang ilang araw, dumalaw si Alden sa bahay nila Mara para magplano. Mara, may iniisip ako. Pwede tayong umalis. Umalis ng probinsya. Doon magsimula ulit. Iiwan natin lahat? Kung kailangan para sa kaligtasan natin, oo. Napatingin si Mara kay Lolo Ben na tahimik lang na nakikinig. Anak, kung totoo ang nararamdaman ni Alden, baka ito na ang paraan para makawala kayo sa gulo. Pero, huwag kang magkukulang sa pag-iingat. Sige, kung yun na lang ang paraan, susubukan ko. Kinabukasan, tinawagan ni Mara si Jamie para magpaalam. Mare, aalis na muna kami ni Alden. Ha? Saan kayo pupunta? Hindi ko pa alam. Basta sa malayo. Mare, ang tapang mo. Ingat ka ha. Tatawag ka dapat palagi. Oo, Jamie, promise. Hindi kita kakalimutan. Habang nagkahanda silang umalis, biglang sumulpot si Diego sa tapat ng bakery. Aalis kayo? Akala niyo mga katakas kayo? Nakapamewang, mapang-asar na sabi ni Diego. Agad na lumabas si Alden na may galit sa mga mata. Layuan mo kami, Diego. Sigurado ka ba sa pinipili mo? Alam mo ba talaga kung sino si Alden? Lumapit kay Mara si Alden na may malamig na ngiti. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo sa kanya, bayad na ang utang niya. Pero hindi pa bayad ang kasalanan niya. Nagtama ang mga mata ni na Alden at Diego, puno ng galit at hinanakit. Kinagabihan, tahimik na umalis sina Alden at Mara sakay ng maliit na van. 2 bag lang ang dala nila, damit at konting ipon. Hindi ko alam kung tama to, Alden. Ani Mara habang nakatingin sa labas ng bintana. Basta magkasama tayo, kaya natin kahit anong mangyari. Habang hawak ang kamay niya na nagmamaneho. Tumingin si Mara kay Alden. Kahit madilim ang paligid, ramdam niya ang init ng kamay nito.
Pagdating nila sa Maynila, kumuha sila ng maliit na kwarto sa isang apartment. Walang nakakakilala sa kanila doon. Hay, at least tahimik dito. Pwede tayo magsimula ulit. Nakatitig na ani Alden sa kanya na naglalambing. Pero Alden, hindi ko makakalimutan lahat ng naiwan natin. Hindi rin, pero kaya nating itayo lahat muli. Habang si Alden ay naghahanap ng bagong trabaho, si Mara naman ay nag-a-apply sa isang cake shop sa Maynila. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga gamit, napansin niyang may kausap si Alden sa telepono, pabulong at parang tensyonado. Hindi pa oras. Sabi ko, ako ang bahala. Mahinang tono, tila galit na ani Alden. Hindi siya pinansin ni Alden nang makita siyang nakatingin. Bakit parang hindi pa tapos ang lahat? Nag-aalalang ani ni Mara, mahina sa sarili. Lumipas ang ilang araw, lalong naging tahimik si Alden. Hindi niya na kinukwento ang mga plano niya at minsan parang malayo ang isip. Lord, tama pa ba itong pinasok ko? Nag-iisip habang naglalakad papuntang bakery na ani Mara. Pero sa kabila ng duda, mahal niya si Alden. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, kaya ko to. Kaya namin to. Isang gabi, habang nagpapahinga silang dalawa sa maliit na apartment, inabot ni Alden ang kamay ni Mara. Mara, thank you. Kasi kahit ang dami kong sabit, hindi mo pa rin ako iniwan. Alden, gusto ko lang maging masaya ka. Hindi, Mara. Maging masaya tayong dalawa. Nagyakap sila sa malamig na kwarto, sabay na humihinga ng malalim. Kahit maraming takot at sikreto, may kakaunting pag-asa na bumabalot sa kanilang dalawa. Sa bagong buhay sa Maynila, unti-unti sanang natatamasan ni Mara at Alden ang katahimikan na matagal nilang pinangarap. Ngunit sa bawat hakbang nila palayo sa nakaraan, parang lalong humahabol ang mga multo ng dati nilang mundo. At sa bawat gabi, mas lalong dumadami ang tanong ni Mara, tama pa ba itong pinasok ko? Kilala ko ba talaga si Alden? Mabilis natutunan ni Mara ang trabaho sa bagong cake shop na pinasukan niya. Mabait na mga kasama niya, pero lagi niyang iniisip kung kamusta na si Alden sa bawat oras na wala siya sa bahay. Kailangan ko maging matatag. Ayokong bumagsak lahat ng pinaglaban namin. Ani Mara kausap ang sarili habang nagkaayos ng cupcake frosting. Isang gabi, pauwi si Mara galing trabaho. Nadatnan niya si Alden na nakaupo sa dilim, nakatitig lang sa sahig. Lumapit si Mara at bahagyang hinawakan ang balikat niya. Alden, anong iniisip mo? Sumagot si Alden sa mahinang boses. Mara, natatakot ako. Natatakot ka saan? Ani Mara. Na kahit anong gawin ko, hindi pa rin tayo makakalaya. Mahal, basta magkasama tayo, kakayanin natin. Sabay hawak sa kamay ni Alden. Tumango si Alden at pilit nang umiti. Salamat, Mara. Kinabukasan, habang naglilinis si Mara ng counter sa shop, nakatanggap siya ng tawag mula sa unknown number. Mara, kamusta ang Maynila? Lalaking boses na malamig. Sino to? Natigilang sabi ni Mara na kinakabahan. Sabihin mo kay Alden, hindi ko makakalimutan ang atraso niya. Wala kayong karapatang guluhin kami. Ani Mara na napahawak sa dibdib. Hindi pa tapos ang kwento ninyo. Nabitiwan ni Mara ang phone sa kaba, nanginginig ang kamay niya. Pagkalipas ng isang linggo, dumalaw si Jamie mula sa probinsya, bitbit niya ang maleta, parang may balita. Mare, miss na miss kita.
ani Jamie sabay yakap kay Mara. Mare, buti nakalawas ka. Hindi lang yun, Mare. Gusto kitang tulungan. Ha? Tulungan? Mara, hindi ako mapakali sa probinsya. Ang dami kong naririnig kay Diego. Hindi ka safe dito. Habang nag-uusap sina Mara at Jamie, biglang dumating si Alden. Halata ang tensyon sa mukha niya. Jamie. Alden. Guys, please, wag na kayong mag-away. Ani Mara sumingit na nanginginig ang boses. Gusto ko lang siguraduhin na hindi mo sinasaktan ng kaibigan ko. Mara, mahal kita. Hindi kita sasaktan. Ani Alden na dumiretso kay Mara at hinawakan ng balikat niya. Bahala ka, Mare. Basta andito lang ako para sa'yo. Para maibsan ang tensyon, niyaya ni Alden si Mara na mag-date sa isang maliit na Korean restaurant malapit sa apartment nila. Nakangiti habang may hawak na tubig si Alden papunta kay Mara. Naaalala mo pa ba yung unang cake na ginawa mo para sa akin? Oo, yung white chocolate na may strawberry. Sabi ko nga, ikaw ang pinakamasarap na cake sa buhay ko. Corny mo talaga. Ani Mara nagkinilig at pinisilang kamay ni Alden. Nagkatinginan sila ng matagal, parang bumalik ang dati nilang saya. Pagkatapos kumain, habang naglalakad sila pauwi, biglang may humarang na lalaking naka-hoodie. Alden Santiago? Sino ka? Ani Alden na nakakunot ang noo. Pinaaabot ng amo ko. Sabay abot ng sobre kay Alden. Anong ibig sabihin nito? Basahin mo. Iniabot ni Alden ang sobre kay Mara. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Alden, huling paalala, sumuko ka bago ka namin hanapin. Mahinang basa ni Mara. Pagka-uwi sa apartment, hindi na kinaya ni Mara ang takot. Umupo siya sa sahig, umiiyak parang mababaliw. Alden, hindi ko na kaya. Ayoko nang takutin araw-araw. Lumuhod si Alden sa harap niya, puno ng awa. Mara, sorry. Sorry talaga. Bakit ba hindi mo palang tapusin tong gulong to? Hindi ganun kadali. Yumakap si Alden kay Mara pero ramdam nilang pareho na bumibigat na ang pasanin nila. Biglang tumunog ang cellphone ni Mara. Si Lolo Ben ang nasa kabilang linya. Mara, apo, umuwi ka na. Hindi ligtas diyan. Mahigpit ang boses sa tawag ni Lolo Ben. Lolo, hindi ko pwedeng iwan si Alden. Naluluha pero matatag na ani Mara. Minsan, kailangan mong piliin ang sarili mo, apo. Napalunok si Mara, pumipintig ang sakit sa dibdib niya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mara. Nakatingin lang siya kay Alden habang natutulog ito sa tabi niya. Kaya ko ba siyang iwan? O kaya ko bang mabuhay kasama ang ganitong panganib? Kausap ni Mara sa kanyang sarili na may mahinang boses. Habang humihinga ng malalim si Mara, naisip niya ang lahat ng taong nagmamahal sa kanya, lalo na si Lolo Ben at Jamie. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lamang lumalalim ang sugat sa puso ni Mara. Mahal niya si Alden, totoo iyon, pero mahal din niya ang katahimikan sa buhay na nawala sa kanya. Habang mahimbing na natutulog si Alden sa tabi niya, si Mara ay gising, tulala, tinatanong ang sarili, hanggang kailan ko kakayanin? Kinabukasan, habang nag-aalmusal silang dalawa sa maliit nilang apartment, pansin ni Alden na parang wala sa sarili si Mara. Mara, okay ka lang ba? Napaigtad si Mara at napatingin sa kanya. Ha? Oo, sorry. Humawak si Alden sa kamay niya. Alam kong pagod ka na sa lahat.
Pilit na ngumiti si Mara. Hindi, kaya pa naman. Pero alam ni Alden sa mga mata ni Mara na hindi niya kaya. Pagkatapos ng trabaho, sinundo siya ni Jamie sa labas ng cake shop para mag-usap. Mari, hanggang kailan mo pa titiisin to? Seryoso, ngunit medyo naiinis na ani Jamie. Hindi ko alam, Jamie. Mahal kita bilang kaibigan. Ayokong makita ka nasasaktan. Jamie, mahal ko siya. Umiling si Jamie. Pero, mahal ka ba niya kung inilalagay ka niya sa panganib? Tumahimik si Mara. Masakit pakinggan pero may tama sa sinabi ni Jamie. Habang naglalakad pa uwi si Mara, biglang tumawag si Alden. Mara, sinong kasama mo? Ani Alden sa telepono, medyo paranoid ang boses. Si Jamie lang. Sigurado ka? Bakit ka nagdududa? Ani Mara na medyo nainis. Kailangan ko lang makasiguro. Pakiramdam ni Mara, unti-unti siyang nawawalan ng kalayaan. Pagdating nila sa apartment, nauwi sa matinding pagtatalo ang lahat. Alden, hindi ako preso. Malakas ang boses ani Mara. Prinoprotektahan lang kita. Ani Alden na sumigaw din. Pero hindi ko na kaya. Mara, wag mo naman ako iwan. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Nagkatinginan sila, parehong puno ng takot at pangamba, pero punong-puno rin ng pagmamahal. Kinabukasan may dumating na tawag kay Alden habang kasama si Mara sa sala. Nakita ni Mara ang pangalan sa screen. Diego. Anong kailangan mo? Pinsan, isa na lang. Kung hindi mo pa ibibigay ang hinihingi ko, kukunin ko siya. Napatayo si Alden, nagalit na galit. Walang gagalaw kay Mara. Panoorin mo. Ani Diego na natatawa sa kabilang linya. Nang matapos ang tawag, nanginginig ang katawan ni Alden. Alden, ano yun? Ani Mara na natatakot. Gagamitin ka niya laban sa akin. Halos maiyak sa galit na sabi ni Alden. Lumapit si Alden kay Mara. Mahigpit ang kapit sa balikat niya. Mara, kailangan mong umalis. Kailangan mo munang lumayo sa akin. Ha? Gulat na sabi ni Mara. Hindi kita mapoprotektahan kung nandito ka. Pero ayokong iwan ka. Minsan, yun ang pagmamahal. Ang bitawan ka muna para ligtas ka. Nanginig si Mara sa mga sinabi ni Alden. Parang bumagsak ang mundo niya. Ilang oras matapos ang pagtatalo, biglang kumatok si Lolo Ben sa apartment nila. Lolo? Apo, sumama ka sa akin. Ilalayo kita dito. Ani Lolo Ben na puno ng tapang. Lolo, paano mo kami nahanap? May mga koneksyon pa ako. Hindi kita hahayaang masaktan, anak. Tumingin si Mara kay Alden, nag-aalangan kung iiwan siya o hindi. Niyakap ni Mara si Alden ng mahigpit, parang ayaw talagang bumitaw. Mahal kita, Alden. Puno ng luhang sabi ni Mara. Mahal na mahal kita, Mara. Promise me, babalikan mo ko, ha? Ani Mara na umaasa. Oo, Mara, babalikan kita. Kahit masakit, sumama si Mara kay Lolo Ben. Iniwan niya si Alden na nag-iisa sa dilim ng maliit na kwarto. Dinala ni Lolo Ben si Mara sa isang safe house sa Bulacan. Tahimik, malayo sa syudad at may bantay na dati ring pulis. Lolo, paano kung hanapin ako ni Alden? Naguguluhan abang umuupo sa kamang ani Mara. Hinawakan ni Lolo Ben ang balikat niya. Kapag ligtas ka na, pwede mo siyang hanapin muli, apo. Pero ngayon, isipin mo muna ang sarili mo.
Samantala, naiwan si Alden sa Maynila, desperado at naguguluhan. Biglang dumating si Diego sa tapat ng apartment nila, dala ang ilang tauhan. "Pinsan, game over na!" Kumuyom ang kamao ni Alden. "Hindi ka mananalo." "Gusto ko lang ang pera, simple." "Hindi mo madadamay si Mara." "Kung mahal mo siya, ibibigay mo ang hinihingi ko." Umiling at nakangising ani Diego. Sa safe house, nakaluhod si Mara, umiiyak habang nagdarasal. "Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Ayokong bumitaw, pero gusto ko na rin ng katahimikan." Hawak niya ang maliit na singsing na binigay ni Alden noong nasa bakery pa sila. Pinipisil niya ito habang pinipilit tibayan ang kanyang loob. Kinabukasan, habang naglalakad sa bakuran ng safe house, nakatanggap si Mara ng text mula sa unknown number. "Babalikan kita." Basa niya sa text na dumating. "Alden," napaluha, ngumiti kahit kaunti. Muling nagdingning ang pag-asa sa puso niya, kahit alam niyang mahirap ang mga susunod na laban. Sa bagong umaga sa safe house, dahan-dahang nakaramdam ng konting ginhawa si Mara. Hindi na siya binabangungot gabi-gabi, pero sa bawat pintig ng puso niya, ramdam niya pa rin ang lungkot. Ang text ni Alden na nagsasabing, "Babalikan kita," ay parang liwanag na madilim sa daan. Kaya lang, hindi niya alam kung hanggang kailan siya maghihintay. Habang nag-aalmusal sila ni Lolo Ben, ramdam niyang may gustong sabihin ng matanda. "Mara anak, alam kong mabigat sa puso mo ang iwan siya." Ani Lolo Ben ng mahinahon. "Opo, Lolo. Pero parang kailangan ko talaga ito." Minsan, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagmamahal. Napatingin si Mara sa kanya na puno ng lungkot. "Pero, paano kung hindi ko na siya makita ulit, Lolo?" "Kung talagang mahal ka niya, kung talagang kayo ang para sa isa't isa, babalik siya, apo. Babalikan ka niya." Samantala sa Maynila, si Alden ay patuloy na nakikipaghabulan sa mga kalaban. Iniiwasan niya si Diego, pero hindi siya sumusuko sa plano niyang ayusin ang lahat. Kausap ni Diego ang kanyang sarili habang nagbubuhos ng tubig sa mukha sa banyo. "Hindi ko pwedeng isuko si Mara. Hindi ko siya pwedeng pabayaan." Hinawakan niya ang singsing sa bulsa niya, pare sa singsing na suot ni Mara. Parang nagiging lakas niya iyon. Dinalaw ulit ni Jamie si Mara sa safe house. Dala ang paboritong tinapay mula sa bakery nila dati. "Mari, miss ko na ang cupcake frosting mo, no?" "Grabe, na-miss ko din talaga. Alam mo, kahit kaano kagulo yan, andito lang ako." "Salamat, Jamie. Kung wala ka siguro, bumagay na ako." Hinawakan ni Jamie ang kamay ni Mara. "Huwag kang susuko, Mari, ha?" Isang gabi, habang binubuksan ni Mara ang messenger app sa lumang cellphone, may biglang pumasok na mensahe mula kay Alden. "Mara, please, hintayin mo pa ako. Malapit ko na tapusin to." Ani Alden sa voice note na medyo basag ang boses. Napahawak si Mara sa kanyang dibdib na nangingilid ang luha. "Alden," nararamdaman niyang may pag-asa pa. Samantala, dumiretso si Alden sa isang lumang warehouse sa Pasig kung saan naroon si Diego. Determinado siyang mukasan ang lahat. Malakas ang boses ni Alden habang lumalakad papasok sa warehouse. "Diego, lumabas ka dyan." Lumabas si Diego na nakangisi at may hawak na baril. "Oh, pinsan, ang tapang mo ah." "Tama na to. Ayoko nang madamay pa si Mara." Sino bang gumawa ng gulo ha? Hindi ba ikaw rin?" Ako na ang harapin mo." Natawa si Alden. "Sige, kung yan ang gusto mo." Nagkatitigan sila, puno ng galit at sama ng loob. Biglang itinutok ni Diego ang baril kay Alden, pero hindi natinag si Alden. "Walang kwenta ang baril mo kung wala kang puso." Ani Alden sa matapang na boses.
Nagngingit-ngit sa galit si Diego. Tignan natin kung kaya mo pang magsalita pagkatapos nito. Naglakad si Alden papalapit, walang takot, habang si Diego ay nag-aalangan na rin. Nagkapaan sila ng suntok, nagbagsakan ang mga lumang kahon sa warehouse habang parehong puno ng galit. Sumigaw si Diego habang nakikipagsintukan. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Sumagot si Alden na galit na galit. Pinili mo maging ganid. Hanggang sa natumbang baril ni Diego at napunta ito sa ilalim ng mesa. Habang magulo ang eksena, biglang may dumating na isa pang lalaki. Si Ramon, dati ring tauhan ni Diego na ngayon ay kakampi pala ni Alden. Tama na, sigaw ni Ramon habang hawak ang baril. Ramon? Gulat na sabi ni Diego. Wala na akong utang na loob sa'yo, Diego. Pinutok ni Ramon ang baril sa ere para paghiwalayin sila. Napaupo si Diego sa sahig, nangihina, parang biglang nawala ang yabang. Umiiyak si Diego habang basag ang boses. Pinsan, sana noon mo pa ako tinulungan. Lumungkot ang mukha ni Alden. Tinulungan kita, pero pinili mong maging halimaw. Kinuha ng mga pulis si Diego matapos ang sumbong ni Ramon at unti-unting nagbalik ang katahimikan sa paligid. Makaraan ng ilang araw, nakatanggap si Mara ng tawag mula kay Alden. Mara, tapos na. Pwede na kitang puntahan. Ani Alden sa masayang boses. Totoo ba, Alden? Napaluha sa saya si Mara. Oo, pauwi na ako sa'yo. Pagdating ni Alden sa safe house, halos lumipad si Mara para salubungin siya. Alden! Tumakbo siya papunta kay Alden, humagulgol sa tuwa. Niyakap siya ng mahigpit ni Alden, sabay sabing, Mara, sorry kung pinabayaan kita. Hindi mo ako pinabayaan, nilabanan mo lahat para sa akin. Nagyakap silang dalawa, parehong pagod pero puno ng pag-asa sa wakas. Matatamasa na nila ang katahimikan. Ilang buwan nang lumipas, nagsimula silang muli sa Bulacan. Nagbukas sila ng maliit na cake shop at coffee corner. Pinagsama ang mga pangarap nila. Boss ka na ulit dito. Nakangiti habang inaabot kay Mara ang apron. Tumawa si Mara at umiling. Partner tayo dito, hindi boss. Basta mahal kita. Mahal din kita. At habang nasisilayan sila ng sikat ng araw, ramdam nilang kahit gaano pa kadilim ang pinagdaanan nila, basta't magkasama kaya nilang bumangon muli. At dyan nagtatapos ang kwento ni Mara at Alden na pinamagatang sa dilim ng pag-ibig. Maaari bang paki-comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan na umabot ang kwento ko at para na rin ma-shoutout kita sa next upload ko. Nagustuhan nyo ba ang kwento ni Maring Gara? Kung nagustuhan mo ay mag-subscribe at like ka naman sa ibaba. Huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa new uploads ko. Salamat sa pakikinig, hanggang sa susunod.